lack of knowledge. The real pandemic is the rejection of the Word of God. Kaya nga, madaling mapahamak ang isang tao dahil wala siyang kaalam-alam. Kasi pag ang isang tao, pinagamit mo ng isang mga makina, deadly machines, no, pwedeng maputol yung kamay niya kasi nga, hindi niya alam kung paano gamitin. Pero kung pinag-aralan niya isang bagay, mineditate niya, no, pwede siyang makalayo. Kahit parang delikado tingnan yung makina, pero pag alam mo paano gamitin, no, nagiging smooth lang para sa iyo. Kaya nga, napakalaga yung knowledge. Kasi ang knowledge ay nagproproduce ng wisdom. Kaya kailangan mo magkaroon ng kaalaman pagdating sa spiritual kasi mahalaga talaga ito. No, ang pinaka-totoong pandemic na nangyari sa buhay natin, hindi yung COVID-19, hindi yung noon SARS, no, yung rejection of the Word of God. Kasi pag ang tao, hallelujah. Kasi ang tao pag may knowledge, kahit gaano kalaki ang ipapahawak sa kanya, no, kaya niyang i-manage. Kaya magtataka ngayon, may mga driver ng terwheeler, driver ng dump truck, mga driver ng mga bulldozer. No, malalaki yan. No, kahit nga yung bata lang siguro mga 18 years old o kahit maliit na tao lang. As long as alam niya kung paano gamitin yung malalaking sasakyan. Kahit eroplano, barko. No, maliit na tao lang ang umahawak diyan. Minsan nga payat pa. Minsan nga inano pa. So, ibig sabihin, kahit gaano kalaki ng ipapahandle sa'yo, as long as may knowledge ka, no, hindi ka mababangga. Hindi ka mapapahamak. No, people perish because lack of knowledge. No, pero kung matututo ka, paano ka matututo? Paano mo malalaman ang isang bagay? Kung bibigyan ka, pero may hinahawakan ka ba ngayon, hindi mo talaga matatanggap yung portion mo. So, kailangan ilagay natin sa mindset na lagi tayong kulang. Kasi ang mga taong kulang, laging uhaw. O, pag ang taong uhaw at gutom, yun ang laging nabibigyan. Tama? No? Sino pamilyar sa story ni Samson? No, story ni Samson, ito. Alam mo naman natin si Samson, nagsimula siya sa milagro. Hindi, unlike sa ibang propeta, nagsimula siya, yung ibang propeta nagsimula sa disobedience kagaya ni Jonas. Itong si Samson nagsimula talaga sa milagro. Kasi yung nanay niya baog pero pinangakuan ng Diyos. At nagkaanak nga. Pero ang promise itong tao na to ay magiging Nazarite. So kailangan ibig sabihin ng Nazarite consecrated. No, pag sinabi natin consecrated, set apart. So parang ganito. Sa dinami-dami ng damit mo, no, siya yung pinaka-paborito mo, siya yung nilaan mo, no, para sa special. Kasi alam ko naman, lahat tayo dito, may mga damit tayo na sinusuot lang natin pag okasyon. Tama? Ibig sabihin, nakaset apart na siya. An extraordinary. At itong time na to, kaya in-appoint si Samson sa isang nagsimula sa milagro kasi maganda talaga ang plano, mission ng Panginoon para sa buhay niya. Na yung mission niya, yung assignment niya, palayain yung Palestine sa kamay ng palayain yung mga Israel sa kamay ng Palestine. So ang nangyari ngayon, siya yung inatasan, siya yung naka-assignment. Kaya nga may 3 rules na sinusundan, bawal siya humawak ng patay, bawal siya uminom, bawal siya magpaputol ng buhok. No, maraming restriction. As ang tawag nito yung Nazareth, may Nazareth. Yung Nazareth. No, kasi itong time na to, hindi na humingi ng tulong yung mga Palestine, yung mga Israelites sa Panginoon. Napalayain sila, parang naging kontento nang sila. Kaya ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan at ginamit sana si Samson na siya yung naka-assign. No, siya yung binigyan ng assignment para palayain yung mamamayan niya. Kaya sabi dito sa Judge 13 verse 6, huwag mong gugupitan ang buhok niya, sapagkat ang sanggol
isisilang mo ay talaga bilang isang Nazareo. Tayo niyo, ito yung mission niya. Ililigtas niya ang Israel sa mga Palesteo. So, ibig sabihin, bago pa siya ipinanganak, may calling na siya. May assignment na nakalaan para sa kanya. So, bawat isa sa atin dito, bago ka ipinanganak, kaya huwag ka magtaka, bakit andito ka ngayon? Kasi may assignment na pinapagawa sa iyo ng Diyos, at itong assignment na to, nakadestino to dapat na maging successful. Basahin ko sa version muna. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Diyos. Kaya pinasakop sila ng Panginoon sa mga Palesteo sa loob ng 40 na taon. Sabi ko, pinasakop ng Panginoon. Ang Panginoon mismo ang nagpasakop sa kanila. No, hindi para pahirapan lang sila. Kasi dinisiplina sila ng Diyos. Minsan pala, ang Panginoon, gumagamit siya ng tao. No? Ginagamit niya yung kaaway mo, ginagamit niya yung enemy mo. No, para idisiplina ka. Kaya sabi dito, dahil gumawa sila ng kasamaan, kaya pinasakop sila ng Panginoon sa Palesteo. Hallelujah. You know, si Samson started strong. Nagsimula sa malakas, but end wrong. Siguro sa atin dito, nagsimula sa napakailaka. Nagtapos sa mali. Marami na tayong nakita ngayon na backslide, na wala sa Panginoon. At yung pinakamasakit pa, bago siya namatay, hindi siya nakabalik sa Panginoon. Kagaya ko, na backslide ako ng almost 8 years, 7 years. Glory to God. No, hindi man ako nag-respond sa mga taong laging nag-i-invite sa akin kasi binabaliwala ako noon. No, gumamit ang Panginoon ng sitwasyon na halos ikaluhod ko. No, mabigat na sitwasyon. Muntik mamatay yung nanay ko. Na-stroke. Pumutok yung ugat sa utak. At yun ang ginamit ng Panginoon na sitwasyon para makabalik ako sa Kanya. Pero nakakalungkot din, may mga backslider na nawala talaga sa Diyos bago namatay, hindi sila tumawag o hindi bumalik sa Panginoon. No? Kaya sa Bisaya, unya dapit, sasabihin ko kung ano yung Dima Spirit. Bago ko sasabihin yon, kailangan mo natin muna maintindihan yung proseso. Start strong, but end wrong. Pag may great mission, so malaki yung plano mo, ibig sabihin, malaki din yung atake mo. Kaso tayo minsan, mga believers, nabibigla pa tayo. Bakit may atake? Bakit nangyari sa akin to? Faithful naman ako sa Panginoon. Pero ang hinakalimutan natin, pag once missionary ka, once visionary ka, once vision keeper ka, once nag-winsol ka, si Satan gagamit ng sitwasyon para ma-discourage ka. Si Satan, i-discourage ka para yung mission mo, hindi ka makapokus. Kaya nga sabi ng disciple ko, sabi niya, yung nawin niya yung pamilya niya, pinasali niya sa encounter retreat. Pagkatapos nun, wala siyang parcel. Kasi sadya hindi siya nagtrabaho. Nasira pa yung motor niya. 3 beses. Sabi ko, pag gumawa ka para sa kingdom ng Panginoon, expect attack. Yung kingdom ng kaaway, yung kingdom ni Satan, parang bubuyog yan. Pag sinira mo yung bahay niyan, expect na pakakagitin ka talaga. Pero, by the grace of God, pag sinira mo yung bahay ng kaaway, tapos may helmet ka, may jacket ka, hindi ka basa-basa ma-destroy. Kasi alam mo bakit? You are protected, you are full armor. Pero pag sinira mo ang bahay ng kaaway, na wala kang helmet, wala kang gloves, wala kang jacket, expect. Mahubag yun yung naon. Tatalong ka talaga. Magiging ninja ka talaga sa sobrang takot. Aatras ka talaga. So meaning, may retaliation talaga.
And always remember, no magiging apple of the eye ka. Magiging malansang isda ka sa mata ng kaaway. Sa mata ng sa pang-amoy ng langaw, no, mabango ka sa kanila. Aatakihin ka ng mga langaw. At doon pa magpo-produce. No, doon pa mangingitlogs. No, para sirain ka. No, pag ang isang isda may mga lansa, no, aatakihin talaga yan ng bubuyog, mga langaw. Gusto kang atakihin. Pag may mission ka sa Panginoon, pag may mission ka, no, gagawa ang paraan, ang demonyo para masira. At lagi mong tatandaan, no, para kang hinog na mangga. Kaya huwag kang magtaka, may atake sa buhay mo. Kasi pag ang hinog na mangga, ang atake talaga dyan is yung mga uhak, yung mga ibon. Tama? Pero pag walang bunga ang isang puno, hindi yan. Hindi yan aatakihin. At kadalasan sa mga binabato is yung mga namumunga. Mga hinog, mga matured. No, maraming magdi-desire sa'yo. Napabagsakin ka. Every time na makaka-experience ka ng attack, lalo na pag mabibigat na atake, so ibig sabihin, may ginagawa ka sa Panginoon. Kung kanya ka ina-atake ngayon, dahil hindi na kayo best friend. Pero nung una, best friend kayo, hindi mo naranasan yung atake. Hallelujah. Tama? Hallelujah. No? New level creates new devil. Every time na mag-i-increase ka, no? Ang naka-assign na atake sa'yo, mabibigat rin. New level creates new devil. Ito yung mission ni Samson. Basahin ko ulit. At huwag mong gugupitan ang buhok niya, sapagkat ang sanggol na isinilang mo ay itinalaga sa Diyos bilang isang narseryo. Ililigtas niya ang Israel sa mga Palesteo. Tiyan mo may calling na. May assignment na. Pag once inassign ng Panginoon sa atin yan, ibig sabihin, tayo ang inatasan yan. Ibig sabihin, tayo ang dapat magtagumpay dyan. Hindi pwedeng ipasa sa iba. So, nagsimula siya sa milagro, nagtapos sa trahedya. Pero buti na lang, nagrepent pa at naligtas pa. At hinilig pa ng Panginoon. Pero nasa pangit akong sitwasyon na. Pero yung sitwasyon niya, hindi yun plano ng Diyos. No? Nangyari yun sa buhay niya dahil sa disobedience, buti na lang kinaawaan pa. Ganun tayo kamahal ang Diyos. Kahit magkaroon tayo ng disobedience, kahit nadapa tayo, pag humingi lang tayo ng tawad sa Diyos, no, tayo yung kainahan ng Panginoon. No, lagi natin sinasabi, Lord, you are powerful. You are Almighty God. No, kahit gaano siya kalakas, pagdating sa atin, no, tayo yung kainahan ng Diyos. No, bibigay ang Panginoon, papatawarin agad tayo. Kasi yung ginawa ni Samson, malaking kasalanan yun. Siya yung naka-assignment para sana makaalis yung mga Israelita sa kamay ng mga Palestino, pero hindi nangyari. Kasi alam mo bakit? No, maraming ginawa. Nakalaswaan. Si Samson, kaya niyang pumatay ng 1,000 na tao sa isang araw. Pero bumagsak sa babae. Bumagsak sa las. No, kaya niyang pagtagumpayin, kaya niyang pabagsakin yung mga lalaki, pero hindi niya kayang pabagsakin ang nasa loob niya. No, na-destroy siya. Kaya nga tapin ni Pastor Ron dyan, kung hindi mo ma-overcome ang last, no, maperde juga. Ito yung mission failed. Ito yung mission accomplished kanina. Ito yung mission failed. Ito yung pagtatapos niya. Tingnan nyo Pagkatapos sumigaw siya, mamamatay akong kasama ng Palesteo, at itinulak niya ang dalawang haligi ng buong lakas at gumuho ang templo at nabagsakan ang mga pinuno at lahat ng tao roon. Mas marami siyang napatay, si Samson, sa panahong iyon kaysa noong nabubuhay pa siya. Hallelujah. Alam ba ilang napatay niya dito? 3,000. So ang napatay niya ng una, 1,000.
So, ang napatay niya nung una, 1,000. Pero, itong last niya, nung nag-repent siya, no, mas marami siyang napatay. Alam mo ba, every time na nababackslide ka, no, mas marami kang magagawa kaysa noon. Kasi ako noon, nung nagsisimba ako, normal lang. Tapos na-backslide ako, at nung nakabalik ako, no, nagawa ko yung mga bagay na hindi ko nagawa noon. So, God, just like Samson, ang napatay niya nung una, 1,000. No, sa isang araw. Pero itong time na to, napatay niya is 3,000. At kaya nasabi dito, mas maraming tao ang napatay ni Samson sa panahong iyon kaysa noong nabubuhay pa siya. No, mas marami siya napatay dito. No, binawi ng Panginoon yung mga panahong sinayang niya. Ano yung mission niya? Iligtas niya ang Israel sa mga Palisteo. Ito yung mission niya. So, ibig sabihin, pag once may mission ka, may assignment ka, kailangan mong gawin. Pero anong nangyari? Pagkatapos sumigaw siya, mamatay akong kasama ng Palisteo. Ito yung ending niya. Mamamatay ako kasama ang mga Palisteo. Pero hindi ito ang assignment niya. Yung assignment niya, ililigtas ko ang mamamayan ng Israel sa kamay ng Palisteo. Pero ang ending niya, mission failed. Ito yung naging ending niya. Mamamatay akong kasama ng mga Palisteo. Instead na ililigtas ko ang mga Israelita, mamamatay ako kasama ang mga Palisteo. So dito mo talaga makita, kahit gaano ka ka-anointed, no, pwedeng hindi mo magawa yung assignment na pinapagawa ng Diyos. Hallelujah. Kahit ikaw yung naka-assign sa pamilya mo, na ililigtas yung pamilya mo, no? Hindi nangyari. Kasi nga, because of disobedience, no, sinunod yung kalooban ng laman, no, na-destroy. Kahit gaano ka ka-anointed, gaano ka ka-powerful, pwedeng ma-destroy yan. Sino ang nagpalaya? Ang tanong ngayon, sino ang nagpalaya sa mga Israelita? Walang iba, si Samuel. Hallelujah. Si Samuel. So, ibig sabihin pala, kung hindi ka naging faithful sa calling mo ngayon sa Panginoon, no, naglalaro lang, balian mo lang, parang chill-chill ka lang sa paglilingkod mo sa Panginoon, tapos nagdi-deliverance ka. No, kung hindi ka nagiging tapat sa assignment na pinapagawa sa'yo ng Diyos, no, ipapasa ng Diyos sa ibang faithful servant. No, kung hindi napalaya ni Samson, no, pinalaya ni Samuel. Pero ang nakapagpalaya dito is si David. No, kaya nga si Solomon, napagawa niya ng templo. Kasi nga peaceful na. Malaya na, wala nang umatake sa kanila. So yung trabaho ni Samson, assignment ni Samson, no, si David ang nagdapos. So dito ko makikita, kung hindi ka pala magiging faithful sa assignment na ibinigay ng Diyos, no, ikaw na sana ang gagamitin para sa kaligtasan ng pamilya mo, para sa kaligtasan ng next generation mo, kaligtasan ng generation mo. Pero hindi ka naging faithful sa calling na yan, kaya naghintay ka pa ng ilang henerasyon. No? Naghintay pa ng ilang henerasyon para lang magkaroon ulit ng leader sa pamilya nyo. Sabi ng Panginoon, ito na sana yung panahon. Ikaw na ang pinili ko. Pero hindi nangyari dahil sa disobedience. Because of the Demas spirit. Hallelujah. At itong time na to, sabi ko dito, nung nagkasala si sino ba to? Samson. Hindi nawala agad yung anointing. Sige, babasahin ko . Ito yung time na pumunta si Samson sa Gaza. May nakilala siya roon na isang babaeng bayaran. At sumiping siya sa babaeng iyon. Tingnan mo . Servant ka ng Panginoon, anointed ka ng Diyos, no? Pero pumatol siya sa babaeng bayaran. No, hindi niya tukuling, pero nagpadala siya sa las. So anong nangyari? Alam mo anong nangyari?
Kaya sabi ko, nagkasala si Samson, pero yung lakas hindi nawala nung una. Kasi ang ano naman, yung malaking drum, pag nabutas siya ng maliit, pag nabutas siya ng kahit maliit na butas lang, hindi agad mauubos yung tubig. Tama? No? Minsan kumpiyansa pa rin, may anointing pa naman. Kahit hindi ako nag-pray, kahit hindi ako nag-devotion, nakasot yung demonyo. Kahit hindi ako nag-devotion, hindi ako nag-angay-pray ngayong araw. Pero gumaling yung sakit. Uy, may anointing pa rin. Pero alam mo sa sarili mo, alam natin sa sarili natin, gumawa pala tayo ng pagkakamali kanina. Pero nung may nagpa-pray, gumaling din. Dito, i-explain ko sa inyo, ipapaalam ko sa inyo, nung nagkasala si Samson, may anointing pa rin, malakas pa rin siya. Sabi dito sa verse 3, pero sumiping si Samson sa babae hanggang hating gabi. No, overnight. Bumangon siya at pumunta sa may pintuan ng lungsod. Hinawakan niya ang pintuan at binunot. Pintuan, binunot, at natanggal ito, pati ang mga kandado sa haligi nito. So, ibig sabihin, malakas pa rin. Hindi basta-basta. So, nagkasala siya bago lang, noon, ng isang bayaran, gumamit siya ng bayaran, pagkatapos noon, hindi nawala yung anointing. Andun pa rin. Tama. Bumangon siya, pumunta sa may pintuan ng lungsod, hinawakan niya ang pintuan kasi nakalak yun, binunot niya, tinanggal niya. So, ibig sabihin, matinding kalakasan talaga to. Hinawakan niya ang pintuan at binunot at natanggal ito, pati ang mga kandado. Grabe. Pati mga kadena, kandado, natanggal. Ganun siya kalakas. Pagkatapos, pinasa niya ito at dinala sa tuktok ng bundok. Yung malaking, yung mga dati, alam naman natin yung mga bibigat talaga yung mga noon. Yung mga pintuan. No, dinala niya pa sa bundok, sa harap ng Hebron. Nagkasala, pero yung anointing hindi nawala. No? Wag tayong kumpiyansa. Wag tayong kumpiyansa. Wag tayong kumpiyansa. Pag nag-pray ka sa tao, pinag-pray mo yung isang tao, pero gumaling pa rin. Pero alam mo sarili mo, nagkasala ka, may ginagawa kang kasalanan. Alam natin sa sarili natin. Wala akong devotion sa Panginoon. Wala akong prayer life. Bakit gumaling? No, baka ma-deceive tayo sa mga kanyang style. No, diyan na papasok yung glory to me. Gado talaga. Diyan iiral yung pride. Wala akong prayer. Hindi ako nag-depend sa Panginoon. Pero nakasot ko yung demonyo. Yun yung mahirap. Nakakatakot na sitwasyon yan. Si Samson, nagkasala, kakasiping niya lang sa babaeng bayaran, pero andin pa rin yung lakas. No? Great mission, great attack. New level creates new devil. Pagkatapos niya nun, no? Dito na siya, napuruhan. Sa kamay ni Delilah. At na-realize ko sa story dito, hindi ko nababasahin, si Delilah, no? Isa sa mga ginamit ni Satan, no, new strategy. Kasi hindi nila mapabagsak si Samson ng mga lalaki, 1,000 na lalaki, pinatay niya sa loob ng isang araw. Kaya gumamit si Satan ng high strategy. Kaya nga sabi ko kanina dito, new level creates new devil. New strategy. At ang ginamit na strategy nila, si Delilah. No? 1,000 na lalaki, pinabagsak niya. Pero sa isang babae lang, bumagsak siya. At isa sa nakita ko nito, nawala yung discernment. Harap-harap pa siya niloloko ni Delilah. Tinatanong siya kung ano yung sikreto niya. Every time na sinasabi niya. Pero nung unang attempt, 2, 3, hindi niya naman sinasabi kung saan galing yung lakas niya hanggang ika-5. No, nagsinungaling pa siya kay Delilah. Kasi ayaw niya talagang ipaalam. Pero every time na sasabihin niya, no, biglang may lalabas na sundalo at binubugbog siya. Pero andun pa rin yung lakas. No? Napuputol. Kaya sabi ni Delilah, hindi mo talaga ako mahal. Hindi mo sinasabi. Yung totoo, nagsinungaling ka sa akin.
Pero sa ilang beses na paulit-ulit siyang inaatake, hindi niya na-discern. Dapat sana, madidiscern niya yon dahil ilang beses na nangyari. Ilang beses na nangyari, every time masasabihin niya yung sikreto niya sana, pero nagsinungaling siya nung una, may pumapasok na mga sundalo. So, isa sa nakita ko dito, pag ang tao pala, na-deceive ng kaaway, na-deceive ng sariling pagnanasa, no? Mahirap makadiscern. No, hindi activated yung discerning spirit. Sumigaw si Delilah, Samson, may dumating na mga Pelisteo para hulihin ka. Pagbangon ni Samson, akala niya ay nakawala pa rin siya. Tulad ng ginawa niya noon. Pero hindi niya alam na hindi na siya tinulungan ng dito na naubos. No, huwag tayong kumpiyansa sa maliit na kasalanan. Kasi alam mo bakit? Kasi ganito pala yon. Ang isang drum, pag nabutasan niya ng parang needle, karayom, na hindi agad maubos yan. Pero pwedeng maubos yan. At itong punto na to, naubos talaga. No, wala na siyang lakas. No, hindi na siya tinulungan ng Panginoon. No, don't give chance to the devil. Huwag na natin bigyan ng pagkakataon yung demonyo pa. Kasi alam nyo bakit? No, si Satan wala nang access sa buhay natin. We are redeemed, justified, sanctified by the blood of Jesus, and we are translated to the kingdom of Jesus. No, from darkness to Jesus Christ. Pero kung bibigyan mo na ng pagkakataon yung demonyo, pwede ka pa rin ma-destroy. Kaya sabi ko, yung motor titulado sa'yo. Pangalan ng ORCR mo. Sa ORCR, pangalan mo mismo. Pero, pag nagparking ka, pinabayaan mo yung susi mo doon. Naging pabaya ka sa susi mo. No, binibigyan mo ng pagkakataon. At hindi mo na pahinirapan ang kaaway o ang magnanakaw para nakawin yung motor mo. Tama? Yung motor, binili mo, o pwedeng inirigalo sa'yo, pero pwedeng manakaw yan. Sa'yo na yan, pero pwedeng nakawin. Kasi ang trabaho ng kaaway sa John 10:10, magnanakaw. Pero kung ang kini ng kaaway, yung buhay mo, yung pagkatao mo, no, wala na siyang karapatan doon. Pero kung i-allow mo si Satan na ma-destroy ka, no, baka mabigyan siya ng pagkakataon. Kaya nga sabi ng Bible, be angry but do not sin. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. So, ibig sabihin, no? Kung bibigyan mo ng pagkakataon, no, na may chance na manakaw ka ng kaaway. Kung example, nagparking ka, naging pabaya ka sa susi ng motor mo, no? Hindi natin pinahirapan yung magnanakaw. Ang magnanakaw na mismo, grabe, madali na lang. Isang sakay lang, yun na. So, ibig sabihin, kahit titulado sa'yo, kahit tinawag ka na ng Diyos, tinubos ka na ng Diyos, pero kung binigyan pala natin ng pagkakataon sa Satanas, pwede natin ikapahamak. Pwedeng manakaw yung buhay natin. No, Samson mission. Iligtas niya ang Israel sa mga Palesteo. Ito yung assignment niya. At nagka-mission failed. Yung ending niya, instead na iligtas niya, namatay pa siya. At sabi niya, mamamatay akong kasama ang mga Palesteo. Nung ibig sabihin, kahit tayo pala ay naka-assign na sa ating mga pamilya. Kasi na-realize ni Samson. Sabi pa niya, hindi maaari. Hindi ako sanay sa ganito kadilim. Kasi dinukutan siya ng mata. No, ang unang gawin ni Satan, pag once na-deceive ka, ang una niyang tatanggalin sa iyo, vision. Magtataka ka na lang, nung new believers ka pa, nung bago mo na-encounter sa Lord, nung na-inlove ka sa Panginoon, no, nag-increase yung vision mo. Nakita mo yung sitwasyon ng ibang tao. Nakita mo yung sitwasyon ng kaibigan mo. Especially, nakita mo yung sitwasyon ng pamilya mo. At sinabi mo, Lord, I will stand for my family. At
At idideklara ko, Panginoon, that my household will serve the Lord. Lord, I declare salvation to my family. Ito yung panahon na bago mo nakilala ang Panginoon. May vision ka. May goal ka sa pamilya mo. Pero nung na-deceive ka ng kaaway, no? Ang tatanggalin ng kaaway is vision. Kasi alam ni Satan, pag mawala na yung vision, no? Wala ka ng direksyon. Kaya sabi dito, people perish without vision. No, pag wala kang vision, no, hindi ka talaga, walang kasiguraduhan yung mga ginagawa mo. Kaya binulag. No, binulag si no, nawala yung vision niya. Pero yung ending nito, nagrepent siya. Kasi malaking tao to si Samson. No, ginawa siyang instead na baka ba yun o camel ba yun naka-assign doon, no, siya yung ginamit doon. Pinahirapan ng maraming taon. Kinutya. Sabi dito, dinakip ng mga Pelisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, dinala siya sa Gaza at kinadinahan ng tanso. Pinagtrabaho nila siya sa loob ng bilangguan bilang tagagiling ng trigo. Tingnan nyo yan. No, paglalaruan ka. Pahirapan ka ng kaaway. No, as a deliverance minister. Lalo na yung mga nagkakasot ng demons. Wag talaga tayo mag-backlight. Parang ganito. Tingnan nyo Pag nakulong ka, tapos sinikap mong makatakas dyan, ano mangyayari? Hahanapin ka ng mga pulis. Pag hindi ka na makita sa madaling panahon, tumakas ka, hanapin ka talaga. At darating sa punto, sasabihin na dun sa sino makakakita ng taong ito? May reward na. 20,000. Delikado na yon. Malaking parusa na yon. Nung una mong kulong, nung una kang nakulong, hallelujah. Nung una kang nakulong, no, hindi ka binugbog. Hallelujah. Wait lang. Ako sa ikuan na. Hello. No, nung una ka nakulong, hindi ka binugbog. Sakto lang. Pero nung tumakas ka, at hinabol ka ng pulis, at to the point, nung hinabol ka ng pulis, ang pulis nakagat pa ng ahas, namatay pa. So, ibig sabihin, namatay ang kasamahan nila, mas doble yung galit nila sa'yo. Kaya, kung darating yung punto, pag mahuli ka ng mga pulis, bubugbugin ka talaga sa loob. Sasabihin sa'yo ng pulis, pinahirapan mo kami ha. Namatay pang isang kasamahan namin dahil sa'yo, sa kahanap sa'yo. Sa kakahabol sa'yo, napahamak pang isang pulis namin. Ito ang para sa'yo. Pak! So, ibig sabihin, as a deliverance minister, may nakagipiangan nga demonyo. May pinaralyze ka ng demonyo. Galit na galit yung kaaway sa'yo. Kaya nga, Satan is like a roaring like a lion. He's roaring like a lion. Kasi galit na galit siya. Kaya siya, nangagot ang ngipon ba? Dahil sa sobrang galit. Dahil hindi siya makaganti. Kaya nga, hahanap siya ng pagkakataon para makaganti sa'yo. So, nung una mong kulong, ang natanggap mo, masakit na salita lang. Sakto lang. Pero nung tumakas ka, pinahabol mo pa ang pulis, at napahamak pang isang pulis, pag nahuli ka ulit, bubugbugin ka talaga. Sabi, pinahirapan mo kami ha. Mas bumigat yung kaso mo. Pag ang isang deliverance minister, nagkakasot ng demonyo, nag-heal ng sick, nag-preach ng gospel, pag darating yung punto na backslide ka, kaya pala nagiging worse yung buhay mo. No? Kung gaano yung sumpa naranasan mo ngayon, doble pa yung sakit na maranasan mo.
magiging mas masama ka. Kasi nga, galit na galit si Satan, naghahanap ng pagkakataon. No, tagagin ng trigo. No, si ano kasi, tinawag kasi to si Samson bilang deliverance minister. Inutusan siya ng Panginoon na palayain yung mga Israel sa kamay ng Palestino. Pero hindi niya nagawa. No, marami man siya napatay noon, almost 1,000. Kaya galit na galit itong mga ano. No, hindi siya pinatay agad. Hindi siya pinatay agad. Dinukutan siya ng mata. At pinaglaruan. Pinagtatawanan. Every may mga occasion. Doon siya sa harapan. Pinapatayo, hinuhubaran. Pinagtatawanan. Dahil yun sa consequence ng ginawa niya. Pero dahil na-realize niya, nagkamali ako sa Diyos, nagkasala ako sa Panginoon, dandahan siya nakarealize. Sabi dito sa Judge 16:22, pero unti-unting tumubo ulit ang kanyang buhok. Hallelujah. Ibig sabihin, no, dahan-dahan siyang nakaka-realize. Unti-unti siyang nakaka-realize. No, bumalik yung lakas niya. No, dito ko nakita, pag ang tao pala nakakapag-repent, no, bumabalik yung spiritual strength. Kaya kung mapansin mo, pag once na may nagawa kang pagkakamali, tapos na-guilty ka, na-condemn ka, tapos ang yung kaganda lang, pinakinggan mo yung boses ng Panginoon. Kaya nag-repent ka. Napansin mo ba? Nung time nga nag-repent ka, no, ikumpara mo yung sitwasyon na hindi ka nag-repent sa nag-repent. Nung hindi ka pa nag-repent, no, parang wala ka sa sarili mo. Parang wala ka sa focus. Andun yung takot. Pero nung nag-repent ka na, no, nabalik yung vision. No, nabalik yung mission mo. Nabalik yung fire. And always remember, pag once ang tao nakarepent, para kang pana. The more hinihila pa baba, the more bumabagsak. Pag nakabalik yan, pag nabitawan yan, mas malalim yung tira niyan. Tama? Gaya ng isang pitikan. Pag hinira mo, kanang gibinat mo pa atras, ibig sabihin bumagsak. Pag nabitawan yan, mas malaki ang impact. Rise up and repent. Dahil sa grasya ng Panginoon, binigyan tayo ng repentance. Kaya sa gabing ito, kailangan natin mag-repent. Kasi useless yung Bibles, useless ang magiging Bible study natin ngayon kung hindi tayo mag-repent. No? We are not a victim, we are a victor. No, dito natin ito ko lang sabihin. Sabihin ng ano? Demas spirit. No? Following Jesus, not about why you follow Jesus. No, it's all about how long you follow Jesus. No, hindi pala to kung bakit ka naglilingkod. No, yung pinaka matinding tanong pala is yung hanggang kailan ka maglilingkod. Kasi alam mo ba bakit natanong yan? Hanggang kailan? Kasi hindi biro ang mapapagdadaanan mo. No, following Jesus includes blessing. Following Jesus includes miracle. Following Jesus includes breakthrough, promotion. At lagi nating tandaan, huwag din nating kalimutan. Following Jesus includes suffering, includes tribulation, includes hardship. Pero yung pinakamaganda sa lahat, sa panahon na may problema ka, no? Hindi ka papabayaan ng Diyos. Sabi dito, ito na yung Demas spirit na sinasabi ko. Hindi ka Timothy 4:10. Pagsikapan mong pumunta rito sa madaling panahon. Dahil iniwan ako ni Demas. Ito na. Ano yung reason? Bakit iniwan siya ni Demas? May rason talaga. At nagpunta siya sa Thessalonica. Akala ko mag-evangelist. Akala ko mag-preach ng gospel. Iniwan niya ako dahil mas mahal niya ang bagay sa mundong ito. Hallelujah. Pag dumating sa punto ng buhay mo, ngayon, mas mahal mo ang mga gamit mo. Mas mahal mo ang profesyon mo. We are under attack of Demas spirit. Kasi itong time na to, si Apostle Paul, kailangan niya ng karamay. Kailangan niya ng karamay kasi nasa lugmok na sitwasyon siya.
Iniwan siya ni Dimas. Dahil mas mahal niya ang bagay sa mundong ito. Si Sirius naman ay pumunta sa Galacia at si Tito ay sa Damalika para na mag-preach. Ay sabi dito, iniwan niya ako dahil mas mahal niya ang bagay sa mundong ito. Ang sabi din dito, sa 1 John 2:15 to 16, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Hallelujah. For everything in the world, the lust of the eye, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. No, kung sabi dito, iniwan niya si Apostle Paul, iniwan niya yung minister niya, dahil mahal niya ang mundo. Ang sabi ng Panginoon, kung sino yung nagmamahal sa mundo, ay wala ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Sino nga ba to si Dimas? May pelo, sabi ni Apostle Paul, may pelo prisoner in Christ. Isa sa mga pinriso tungkol kay Kristo. Kinulong dahil kay Kristo. May pelo, sabi niya ito, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers. Deliverance minister to. Evangelist ito. No, nagmi-ministry ito. Hindi pala basihan ang Demas spirit magaling sa simula. Pero sumuko rin. Ito pa, hinumusta ka rin ng mga kamanggawa akong si Marcos, Arqueos, Demas at Lucas. Kinumusta rin kayo ni Lucas, amin mahal nating doktor, at ni Demas. So nakita ko dito, ito yung karamay ni Apostle Paul sa pulungan. Ibig sabihin, grabe yung puso nung una. Pero nawala. At alam ko, hindi pinakita dito, na maybe itong tao na to, nagsimula to sa pagiging prayerlessness. Kaya nga, kailangan natin i-cast out yung spirit of prayerlessness. Pagiging tamad sa prayer life. Lack of devotion. No, isa sa mga inaatake ni Satan yung prayer life natin. No, Demas spirit. At dumating sa punto, bigla na lang niya iniwan si Apostle Paul. Kasi pag ang tao hindi na nagde-devotion, no? Wala ka ng armas. Hindi ka na makakalaban. At hindi na solid yung spiritual aspect mo. Kasi every time na malakas ka, hallelujah. No, every time na malakas ka, yung pinakamaganda lang, para kang sako. Pag ang sako na walang bigas, isang sipa lang or matamaan lang yan ng hangin, lilipad yan. Pero pag may may laman, no, kahit sipain ka, hindi ka basta-basta. Pero siguro naisipan ni Demas, na iniwan niya si Paul basta-basta sa pinakapangit na sitwasyon. Akala ko iniwan niya dahil may binisita siyang tao para sa ministry. No, iniwan niya. Alam mo bakit? Dahil mahal niya ang mundo. Wedding games, basketball. No, hindi naman masama maglaro ng basketball. Hindi ako naubos yung 3 oras mo sa basketball. Napagod yung katawan, wala ka ng prayer life. Hindi rin pwede. Ibig sabihin, mahal natin ang mundo. Proud tayo, no? Minsan nagiging proud tayo, no, sa mga achievements natin. Mga proud tayo sa mga achievements natin sa mundo. Kaya nga sabi ni Apostle Paul dito, sa 1 Corinthians 10:12, kung iniisip ninyo na matatag kayo sa panampalataya, sabi niya, mag-ingat kayo. At baka mahulog kayo sa kasalanan. So, hindi pala basehan kung gaano kakalakas sa simula. Kasi kung maalala ninyo yung pagong at tsaka rabbit, no, mas nanalo yung pagong. Gumagapang, pero may goal, may nakapokus. Kaya sabi pala ng salita ng Panginoon,
Ang mulahutay, ang mga taong consistent, no, yun lang ang naliligtas. Hindi siya patungkol kung gaano ka kalakas sa simula. It's all about how you finish. Paano mo tinapos nakasama ang Panginoon. No, kung iniisip mo na matatag na tayo ngayon sa pananampalataya, ay okay na. Marami na ako nakasawt na demonyo. Malakas na ako ngayon. No, nag-praise na ako ng gospel noon. Nag-evangelist ako sa jeep. Hindi ko na kailangan, hindi na ako magdi-devotion. Kasi may na-achieve na ako noon. Sabi na po si Paul, mag-ingat kayo. Mahulog kayo sa kasalanan. Because Satan is like a roaring lion. No? Nanggigigil. No, kaya siya nanggigil nung una, hindi siya makaganti. Pero kung nabigyan ng pagkakataon, bibiglain ka talaga. Finish what you started. Ito na. Mission failed. Si Samson, binigyan ng assignment para palayain yung Israelita. Ang hindi kayang gawin ng tao, no? Kayang gawin ng Panginoon. Buong mundo ang niligtas niya. Kung si Samson, Israel lang sana ang assignment niya, no, hindi pa nagawa. No, si Jesus ang tumapos. Si Samson, pinagtawanan siya, dinuraan siya. No, nagkadugo-dugo. Dahil sa disobedience, consequence. Si Jesus, dinuraan, pinaglaruan, pinagtawanan, sinugatan, kagaya ni Samson. Pero hindi dahil disobedience, no? Nasugatan siya dahil sa obedience niya. At nasugatan siya at pinaglaruan siya dahil sa ating mga kasalanan. Si Samson, pinaglaruan siya dahil sa kanyang kasalanan, dahil sa kanyang disobedience. Si Jesus, pinaglaruan siya dahil sa ating mga kasalanan. No, ang hindi kayang gawin ni Samson, kaya gawin ng Panginoon. Mission failed sa mata ni Samson. No, kaya nga, si Samson magiging lesson na lang sa buhay natin. No? Nangusap ang Panginoon sa puso ng bawat isa ngayon. Binigyan ka ng assignment, gaya ni Samson. Huwag mo nang hayaan pa yung assignment mo mapasa ka, David. Ilang henerasyon pa ang dadaan bago makalaya yung pamilya mo. Sabi ng Panginoon, ikaw na ang inuna kong tinawag, pero naging Dimas ka pa. Naging masaya ka sa makamundong bagay. Earnings. Anong klaseng platform yan? Nagkakapera ka. Pero wala ka ng mindset. Wala ka ng puso bilang pastor, bilang leader. Ibig sabihin ng pastor, may compassion sa mga kaluluwa. Compassion sa mga taong nanghina. May compassion sa mga taong nawala ng pag-asa. Yung hindi kayang gawin ni Samson, no? Tinapos si Jesus. At huwag tayong papayag, tayo na sana ang tinawag ng Diyos para sa kaligtasan ng ating pamilya. No, huwag mo nang antayin pa na tatawag pa ang Diyos na after next generation mo. Apo sa tuhod mo bago pa makalaya yung pamilya mo sa mga sumpa ni Satanas. Sabi ng Panginoon, ikaw na ang tinawag ko. No, lahat na naka-join dito ngayon, ikaw na ang tinawag ko. Para sa kalayaan ng pamilya mo, kaligtasan ng pamilya mo, don't give up. Huwag kang sumuko. Nung palawin Jesus, hindi lang masaya-masaya. Nung palawin Jesus includes suffering. Sabi ng Panginoon, ang pag-antos, no, dili makawang. Your labor in the Lord is not in vain. Hallelujah. Sabi ng Panginoon ito, I give you authority over the enemy. Nothing will harm you. Binigyan kita ng authority to trample the snake. Ang ginagawa natin, hindi natin inaapakan yung snake. No, pinaglalaruan tayo ng snake. Because of our disobedience. Ang mahal pala natin, pero ang makamundong bagay, gaya ni Dimas, iniwan niya yung ministry niya dahil masaya siya sa mundo. No, mababang rason ng believers. Kaya nga sabi ko, the greatest strategy in life, nung mamatay ka na walang Kristo, akala ko yun yung pinakamalaking trahedya. Yung mamatay ka na walang Kristo.
Ang pinakamalaking trahedya pala na mangyari sa buhay ng isang tao is yung nakilala mo na si Kristo pero hindi ka naligtas. Yun yung pinakamalaking regrets ng isang believers na nasa paanan ka na ng Panginoon, naging leaders ka na, at maraming sumunod na sa'yo, at marami ka nang na-rescue, at tayo pa yung nawala. Sabi ko, yun pala yung masakit na trahedya. Akala ko yung malaking trahedya, may nakita ko sa social media, the greatest tragedy in life is not death, not accident, hindi yung sunog na bahay, kundi yung mamatay ka na walang Kristo. Habang tumatagal, habang nagmamature ako sa spiritual, na-realize ko, ang pinakamalaking trahedya pala mangyari sa buhay ng isang tao is yung nakilala mo ng Panginoon. No? Pero umalis ka sa Kanya dahil mahal mo ang mundo. Kaya nga pagdating na, naalala nyo yung story ni Peter nung nangisda siya, nung unang milagro ni Jesus sa buhay niya? Una-una siya ang magsasabi sa Panginoon, Lord, depart from me. I am a sinner man. Hindi ako karapat-dapat. Nung nakita niya ang milagro ng Panginoon, nung una, siya ang nagsasabi, tayo ang magsasabi sa Panginoon, Lord, hindi ako karapat-dapat. Depart from me, Lord. I am a sinner man. I am a sinner man. Yung sabi ni Apostol Peter. Pag darating yung time, ang Panginoon na magsasabi sa atin, depart from me. I never knew you. Pero kung tutuusin, kilala ka talaga ng Diyos. No? Simula sa buhok, sa pag-upo, sa pagtayo. Gaya ng isang nanay, paggalit sa'yo or iyong asawa, kung asawa mo, pag may ginawa kang kasalanan, ang lagi niyang sinasabi sa'yo, umalis ka dito. Hindi kita kilala. Pero magkakilala kayo. Tama? So, ang ibig pala sabihin ng Panginoon dito, hindi siya natuwa sa ginawa mo. Gaya ng asawa mo, pag may ginawa kang kalukuhan, noon hindi natuwa yung asawa mo, ang lagi niyang sasabihin sa'yo, lumayas ka. Hindi kita kilala. Pero kilalang kilala niya. Pero kilala niyo ang bawat isa. Pero dahil sa hindi siya natuwa sa'yo, ang sasabihin niya sa'yo, hindi kita kilala. At nung unang sinabi ni Apostol Peter, Lord, depart from me. I'm a sinner man. No, darating yung point. Maranasan nito yung greatest strategy in life. Nung nasa kamay na tayo ng Panginoon. No? Bumitaw pa tayo. We are called to destroy the enemy. Not to be destroyed by the enemy. Authority para apakan niya sa ulo. Apakan sa ulo. Hindi para likusan. Hindi para magpa-destroy sa kaaway. Hallelujah. No, thank you. Dahil pinareveal sa atin ng Panginoon ngayon. No, kailangan natin makas out yung Demas spirit ng ating buhay. No, yung pagmamahal sa mundo. Laging nag-aalala sa mga problema sa buhay. No, tayo na sana yung inasay ng Diyos para iligtas ang ating pamilya. Sabi ng Panginoon, tinan mo Samson bago siya ipinanganak, may assignment na siya. Sabi ng Panginoon, ikaw ang magliligtas, ikaw ang magpapalabas, ikaw ang gagamitin ko bilang deliverer para palayain sila sa kamay ng kaaway. May assignment, pero mission failed. No, nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. Huwag nating hayaan yung mission pass sana. Mission accomplished sana. At darating sa punto maging mission failed. No, hindi ka tinawag ng Diyos para magka-mission failed. Maraming pagkabagsak, pero sabi ng Panginoon, huwag kang bumitaw. Be consistent. Okay lang ba yuko ninyo yung mga ulo? Lord, maraming salamat Panginoon sa mga tao nandirito ngayon. Lord, we learn from other mistake. Lord, maraming salamat sa mga taong ito. Maraming salamat sa mga Bible. Pinakita mo Panginoon yung nila hindi para tularan. Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito. Natuto kami sa pagkakamali ni Samson. Si Samson nung nagkasala siya sa babae, andun pa rin yung lakas niya. Kaya andun pa rin yung kumpiyansa. At nung
At nung nasa Kadilayla na siya, ang unang nawala sa kanya, discernment. Hindi niya napansin, Panginoon, na every time sasabihin niya yung sikreto niya kay Delilah, no, may umaatake ka agad. Every time nasasabihin niya, ilang beses, Panginoon, hindi niya na-discern na si Delilah pala ay isang spy. Lord, maraming salamat, Panginoon. Realize mo sa amin ngayon na kailangan namin magpatuloy. Every demon spirit right now, I locate you. Spirit of snake, I come against you. I release millions of arrows of the Lord in the name of Jesus. Angel of the Lord, arrest them in the mighty name of Jesus. Every unclean spirit right now, I locate you in the spiritual realm. I release millions of chariots of fire in the name of Jesus. Masunog, malusaw mo. And Lord, right now, we decide. Piliin namin, Panginoon, biyaan. Piliin namin, Panginoon, iwan yung makamundong bagay. Holy Spirit, move in our life. Teach us in your way, O God. Na hindi kami magiging gaya ni Samson, Panginoon. I come against every demon spirit right now. Come out in our life. In Jesus' name. Be free, be delivered. In Jesus' name. Amen, amen. Bago ka may kakantahin muna tayo. Okay lang ba? Panoorin natin sa screen. No, magtatapos na ako. Panoorin natin sa screen. Alam ko nakikita nyo sa screen yung topic natin ngayon. Okay lang ba kantahin natin to? No, with all our hearts, with conviction. Sige, kantahin natin to. Praise the Lord. May boses, Pastora? May boses, Pastora? May boses? Wala po, Pastor. Wala. Oh. Hindi ko na. Wala po. Yan, Pastor. Wala po. Nakamute yung ano niya, yung mic po. Wala yapon. Amen. Lord, maraming salamat Panginoon sa mga tao nandito. Lord, I declare, O God, yung topic namin ngayon, Panginoon. Yung lesson na namin na hindi makalimutan, O God. Holy Spirit, empowered us your people, Panginoon. And I declare, O God, our tonight, declare and decree by the power of the Holy Spirit, yung wisdom, Panginoon, unexplainable wisdom
will manifest tonight. Thank you so much, O God, and deep revelation sa bawat isa. Lord, I cover them by the blood of Jesus. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you so much, Pam. Blessed evening, family of the living God. Sa mga gustong mag-insight, hallelujah. Yung mga maaga matulog, gusto na matulog na maaga. Mag-risean lang. Pastor Ricky, Pastor,